Dapat isang tabi ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang anumang hindi nila pagkakaintindihan at sa halip ay magsanib puwersa sila at magtuwang sa pagsagip sa mga overseas Filipino workers na naipit sa gulo o kaya naman ay biktima ng pag-abuso, pangmamaltrato at sakuna sa ibang bansa. Ito ang panawagan ng Ako OFW, isang malaking grupo ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibayong dagat, kabilang ang mga advocacy groups at mga institusyon na sumusuporta sa kanila. Ayon sa Ako OFW, masyado nang nakakabahala ang kalagayan ng mga stranded, distressed, and displaced OFWs o yaong mga naipit, namumroblema, at mga nawala ng trabaho dahil sa iba't ibang issue sa bansang kanilang pinagtatrabahuan. Nagpalabas ng kalatas ang Embahada ng Pilya sa Beirut sa kanilang panawagan sa mga Pilipinong nasa Lebanon na lisanin ang nasabing bansa habang nananatiling bukas pa ang airport kaugnay ng umiinit na tensyon. Kamakailan, mahigit 30,000 OFWs ang inisyal na napaulat na apektado sa awayang Israel-Hezbollah. 700 naman ang stranded sa Bangladesh dahil sa malawakang protesta roon at marami pang iba pang naipit at na-trapped sa giyera at kaguluhan sa kanilang host country. Niyanig ng 7.1 magnitude na lindol ang Japan at ito'y naganap sa Miyazaki Prefecture pati ang bansang Taiwan na nakaranas ng 6.1 magnitude na earthquake kahapon. Samantala ay nakakaalarma ang paglala ng nangyayaring pag-aabusong sexual, pisikal at psikolohikal sa maraming OFW sa iba't ibang bansa kabilang ang Kuwait, kung saan base sa datos ng Department of Migrant Workers ay mayroong nasa 268,000 OFWs at 88% o humigit kumulang na 195,000 sa mga ito ay household services workers o kasambahay ng dayuhang amo. Ayon sa datos ng gobyerno at mga migrant labor institution, mayroong 11 to 12 million OFWs na nakadeploy sa 200 countries at territories at napakalaki ng kanilang kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa kanilang remittance. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong nagdaang 2023 ay umabot sa 33.5 billion US dollars ang ipinasok ng OFW sa Pilipinas sa forma ng remittance sa kanilang pamilya. Deserve ng OFW sa mabigyan ng sapat na atensyon, suporta at tulong ng ating government officials lalo na sa panahon ng matinding kagipitan na dulot ng giyera at civil unrest, kalamidad at pag-abuso at pagmaltrato. Sa ganitong mga pagkakataon, ang ating Pangulo at ang Vice Presidente ay dapat manguna sa pagpapakilo sa buong pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan at kagalingan ng OFWs, ani Dr. Chi Umandap, chairman ng Ako OFW. Ang apela ng grupo ay kasunod ng mga kritisismo ni VP Duterte sa Administrasyong Marcos habang ang administrasyon naman ay tila hindi pinapansin ang mga reklamo ni VP Sara. Giit ni Dr. Umandap, bilang chairman ng aming grupo, naniniwala ako sa sinseridad ni PBBM sa pag-asiste sa OFWs. Gayon naman sa concern ni VP Sara sa sektor na ito, pero ang kanilang hindi pagkakasundo ay nakakaapekto na sa dapat na serbisyo ng pamahalaan sa OFWs at pamilya ng mga ito. Dahil dito ay inuulit ko ang aking apela, ang apela ng Ako OFW kay PBBM at VP Sara. Magkaisa sana kayo at magtuwang sa pagsagip sa mga namumroblemang OFWs. Kailangan kayo ng OFWs na nagbigay ng mandato sa inyo para maging pinuno ng bansang Pilipinas. What's inside Sara Duterte's isang kaibigan book? Narito ang isang sulyap sa libro ni Vice Presidente Sara Duterte na nagbunsod ng mainit na palitan ni Senator Risa Hontiveros.
Ang librong pambata ni Vice President Sara Duterte na Isang Kaibigan or a Friend ay nagpasiklab ng mainit na talakayan sa pagitan nila ni Senator Risa Hontiveros sa deliberasyon ng budget ng Senado sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President nitong Martes, August 20. Nang tanongin ni Hontiveros si Duterte tungkol sa nilalaman ng libro na nakalaan sa budget na 10 million pesos, inakusahan ng Vice Presidente ang senador na pinupolitika ang pagdinig. A Million Learners and Trees involves the provision of bags to 1 million learners in remote communities while initiating tree planting activities. This gets an appropriation of 100 million pesos. Part of this campaign is an allocation of 10 million pesos for the distribution of Isang Kaibigan books, a children's book authored by the VP. Pwede po bang sabihin ni VP sa atin more tungkol sa librong ito? This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Her problem is, my name is listed in the book, and we will be giving that book to the children. And those children have parents who will be voting, and my name will be spread wherever the book is given. Ang Isang Kaibigan or a Friend ay kwento kay Cuago na iniwan ng lahat maliban sa isa sa kanyang mga kaibigan nung winasak ng bagyo ang kanyang tahanan at mga ari-arian. Habang siya ay nag-iisa at nagugutom, hindi lamang siya binigyan ng kanyang kaibigan na si Loro ng kanlungan kundi tinulungan siyang muling itayo ang kanyang pugad. Ang tema ng libro ay ang mga tunay na kaibigan ay hindi kailanman iiwan ng isa't isa sa oras ng pangangailangan. Bahagi ito ng punong programa ng OVP na pagbabago campaign na kinabibilangan ng pamamahagi ng 1 milyong bag na naglalaman ng mismong libro. Base sa pahina ng libro, ito ay may 16 pages. Ito ay inilarawan ni Janina Simbelio at Joseph Caligner at inilathala ng OVP. Sa pagdinig ng OVP budget, sinabi ng Vice Presidente na ang 10 million peso fund ay nilalaan sa publikasyon ng libro. Aniya, ito ay ipapamahagi sa 1 milyong benepisyaryo ng kampanya ng pagbabago ng OVP. Inilunsad ng Vice Presidente ang aklat sa buwan ng pambansang pagbasa noong November 2023 sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City noong siya ay kalihim pa ng edukasyon. Nagbitiw siya sa posisyon noong June 19. Ngunit ang naturang libro ay umani ng samot-saring reaksyon sa taong bayan. Kasama rito ang pag-aakusa na tila ba Tagalog version lamang ito ng librong Owly Volume 2 na may title na Just a Little Blue na akda ni Runton Andy. Makikita sa isang pahina ng libro ang mistulang pagkakatulad ng istorya ng libro ni Sara Duterte at ni Runton Andy. Ikaw, anong masasabi mo? Magbubulag-bulagan ka na lamang ba sa lantarang pangluloko ng isang mataas na lider ng bansa? 10 milyong halaga na sana ay ibinigay na lang sa paglikha ng trabaho at pagkain para sa mga mahihirap na mamamayan ng Pilipinas. Anong kalokohan ito, Vice President Sara Duterte?